Sa inyo lahat, medyo nagkakaproblema dun sa aking outline na ginawa ko. Nahadlangan. So, nahadlangan po yung gawain ng Panginoon dun sa internet, gawa ng pag-ulan. So, ngayon po muna, salamat po sa inyo lahat. Naanyayaan ko po muna kayong tumayo. Samahan po ako sa maikling panalangin. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Isang malaking pribilehiyo, Panginoon, na ang iyong abang lingkod, Panginoon, ay gagamitin mo sa umagang ito, Panginoon. Lord, dalayan ko, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang makita at marinig, Panginoon, na aking mga kapatid, Panginoon. Sa kalagitnaan ito, Panginoon, wala po akong aangkinin, Panginoon, na anuman, kundi, Panginoon, ikaw lamang ang mapapurihan. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maiupanin ko sa kanila, Panginoon, ang iyong salita. Samahan mo ako, Panginoon, habang, Panginoon, na ibinabahagi ko ang iyong salita, Panginoon. Itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, ang iyong lamang, Panginoon, banal na Espiritu ang maranasan, Panginoon, ng mga kapatid namin ito. Lord, wala po akong kakayahan, Panginoon, na tumayo sa kalagitnaan nito, Panginoon. Kundi, Panginoon, dahil sa kalakas na ibinigay mo po sa akin, kaya ako, Panginoon, magpapatuloy, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ihanda mo po, Panginoon, ang puso't isipan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na mag-penetrate, Panginoon, sa amin, Panginoon, ang iyong salita. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay na ba? Ayaw pa rin. So, ayaw pa rin, no? So, mga kapatid, gusto ko lamang po sa inyo i-share ng konti, no? Yung nangyayari sa ating lipunan sa ngayon. So, kung ating pong lahat naman tayo may cellphone, ano? No, nababalitaan din natin yung mga nangyayari sa ating mga kapatid. Kung anong klaseng pamumuhay meron ang bawat isa sa atin. So, ngayon po, parang naobserbahan ko po na napakadali na po ng tao, napakadali na po ng buhay ng bawat isa sa atin, Panginoon. No, yung nabalitaan natin na sinulog niya yung anak niya, tas kasama rin siya, nagpakamatay din siya. No? Isa yun sa mga nakikita natin. No? Ngayon naman po, recently lang, meron pong senior yung pamangkin ko. Yun naman po ay isang nanay na meron pong anak na autism. So siguro sa kahirapan ng buhay niya, nagkaroon siya ng pag-iisip na magpakamatay na lang at isama yung anak niya na may autism. So, alam naman po natin na ang isang tao na may autism, yan yung nangangailangan ng mas mahabang pasensya, ng totoong pagmamahal. Po ba? So, siguro itong nanay na to, medyo nahirapan na siya sa kalagayan niya, pero nung nagpakamatay kasi siya, nag-iwan siya ng liham para doon sa asawa niya. So, yung liham na yun, pinapatungkulan niya yung sarili niya na maraming pagkukulang. Pagkukulang sa asawa niya, sa pagpaparamdam ng importansya sa kanya, sa kakulangan din ng pag-sustain sa pangangailangan nila. So, naiisip ko lang mga kapatid, tayong mga nanay, tayo yung tinatawag na ilaw ng tahanan. So, nakakalungkot lamang na makita, mabalitaan natin na mayroong isang ina. Mayroong isang ina na ilaw ng tahanan na nadidiliman sa kanyang hinanaing at kahinaan. No? Dapat tayo mga magulang, tayo nagbibigay ng kalakasan sa mga anak natin. Tayo yung nag-guide.
papunta sa kaliwanagan ng buhay nila. Pero sa kasawiyang palad, may mga nanay na winawakasan nila yung kanilang pagiging nanay. To the point na pati yung kanilang mga anak, dinadamay pa nila. So ano lang ang punto doon, mga kapatid? Siguro po itong nanay na to, mas maaga niyang nakilala ang Panginoon. Naniniwala ako hindi niya gagawin yun. Naniniwala ako na sa kung ano ang meron siya, makukontento siya. Dahil lahat naman tayo dumadaan sa problema. Pero iba kasi pag meron tayong Panginoon. Nakukontento tayo sa kung ano ang meron tayo. Dahil alam natin, lahat ng kulang natin pupunan ng Panginoon. Lahat ng wala sa atin kayang ibigay ng Panginoon. Pero nakakalungkot lang nung balitaan na ganun nga nangyari doon sa pamilyang ito. Kung siguro meron lang isang naglakas loob na ipakilala sa kanya ang Panginoon, baka hindi pa niya gawin yun. Baka magkaroon siya ng kaisipan na mas malaki ang Panginoon ko kaysa sa problema ko. No? Sana mga kapatid, dito sa ating tema ngayon, no, itong buwan na to, ng talagang kailangan natin ng isang Joshua na talagang tutugunin, kumbaga, sasakupin yung mga pamilya natin. Mayroong isang Joshua na tatayo para ipagyabang, no, ang kabutihan ng Panginoon. Okay na. Wow, lumigit. Masakit na nga yung mata ko, lumigit. So mga kapatid, ang verse po natin ngayon ay matatagpuan sa Joshua 24:14 to 15. So, babasahin ko po, sabi po dito sa verse 14, kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. At alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba na inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Verse 15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh lamang kami maglilingkod. So sana mga kapatid, ganun yung mindset natin na tayo at ang ating pamilya ay kay Yahweh lamang maglilingkod. So pinamagatan ko po itong a good leadership to a better family, community, and nation. So lahat po kasi ng magagandang bagay ay una natin matututunan sa pamilya. Kaya inuna ko po yung pamilya. A good leadership to a better family, community, and nation. Dahil kapag maganda po ang ating pamilya ang unang makakakilala sa Panginoon, madali na tayong lumapit sa community. At kapag nakapasok na tayo sa community, yung nation natin, madali na natin masasakop yan. Dahil naniniwala ako, walang pamilya ang Diyos na hahayaan niya nakatiwangwang lang. Gagamitin at gagamitin ng Panginoon yan. Lalo na kapag tayo talaga ay nagdesisyon na lumapit sa Panginoon. So, nung last week po kasi, ang ginawa ko po talaga yung character ni Joshua, na yun din na shinare ni Pastor Val. Natutuwa naman ako kasi talagang binigyan din niya yung kung ano yung character ni Joshua. So ngayon, character pa rin ni Joshua ang ibabahagi ko, pero naka-align tayo doon sa acronym na leadership. No? Dahil mga kapatid, lahat tayo leader dito. Walang hindi leader. Kapag tinanggap natin ang Panginoon, kahit sa gusto mo leader ka, bakit? Isa ka sa magbabahagi na kabutihan ng Panginoon. Kaya kahit hindi ka i-appoint na leader, kapag tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon mo tagapagligtas, leader ka pa rin. May karapatan ka na ibahagi
ang kabutihan ng Panginoon. Kaya nung Wednesday po, tuwan-tuwa naman ako sa isang kapatid natin na talagang tumayo dito. Nagbahagi siya ng kabutihan ng Panginoon. Hindi lang bahagi na nagmumula sa Biblia, kundi bahagi talaga ng buhay niya. Kung paano siya binago ng Panginoon, kung paano ang buong pamilya niya nagdesisyon na maglingkod sa Panginoon. Palakpakan po natin Sister May na talagang tumayo dito nung Wednesday. Buong tapang, no? At baon-baon niya yung katotohanan na napakabuti ng Panginoon. So ngayon po sa atin dito, umpisan po natin medyo konti lang po ito. So dito po tayo sa letter L. Loyal to God. So naniniwala ako lahat tayo loyal to God. No? Isa sa katangian dapat na taglay ng isang pinuno na tayo ay tapat. Kahit ano pang aspeto yan sa trabaho mo, kung ikaw ay talagang desidido ka sa trabaho mo, magiging loyal ka sa boss mo. Diba? Sa pamumuhay natin, kung tayo talagang ang puso natin nasa gawain natin, nagiging loyal tayo. So dito, si Joshua, isa sa katangian taglay niya, yung pagiging tapat na lingkod ng Diyos. No? Tapat na lingkod ng Diyos ang isang Joshua. So, sabi dito sa... wala na. Dali lang po. Basahin ko lang po dito sa Book of Joshua, chapter 23, verse 8. Sabi po dito, ano ba yan? Sa halip ay manatili kayong tapat kay Yahweh na inyong Diyos, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. So, maging tapat daw tayo sa Panginoon. No? Itong sineshare ko, nire-relate ko na sa panahon natin ngayon. No? Alam ko hindi tayo si Joshua, pero kaya natin pangatawanan na tayo ay Joshua ng panahon ngayon. So, hinihimok ni Joshua ang mga Israelita na magpatuloy na maging tapat sa Panginoon. Bakit? Isa yan sa aspeto ng pagiging isang leader. Kaya kailangan ikaw na leader ka, dapat makita sa iyo yung pagiging tapat. Ikaw na leader ka, dapat sa iyo nagsisimula para yung mga nasasakupan mo, gagayahin ka rin nila. Uy, tapat naman yung leader natin eh. Siguro dapat maging tapat din tayo. So, nakikita nila sa pamumuhay mo, gagayahin nila kasi yun yung pinapakita mo sa kanila. Yung pagiging tapat mo. At si Joshua, isa sa baong-baon niya bilang isang leader, yung pagiging tapat sa Panginoon. Magandang katangian ng leader ang pagiging tapat. So, ngayon na, sunod naman po letter E. Engaging to community. Bilang isang pinuno, mahalaga nakikipag-ugnayan tayo sa ating mga nasasakupan. Bakit? Kasi para malaman natin kung ano ang damdamin nila. Para malaman natin kung ano yung mga idea na naglalaro sa kanila. Dapat nakikipag-engage tayo sa kanila. Nakikipag-ugnayan tayo sa kanila. Nalalaman natin, kapatid, baka mas maganda yung idea mo. So, nagkakaroon kayo ng pagtutulungan. No? Ini-engage mo yung sarili mo sa mga pinamumunuan mo. Hindi porket leader ka, laging ikaw ang the best. Hindi porket leader ka, laging ikaw ang susundin. Ang tunay na leader, bumababa sa pwesto niya para dinggin yung kanyang mga nasasakupan, para mas maging maganda yung resulta ng gagawin nila. So, ang pakikipag-ugnayan ni Joshua sa mga Israelita, ang pangunahing umiiral sa kanyang tungkulin bilang isang pinuno ng mga Israelitang dadalhin niya sa lupang pangako ng Panginoon. Ang siyang aspeto ng kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. So, yung mga Israelites, sila yung dadalhin ni Joshua dun sa promised land. So, ano ang gagawin ni Joshua para maging matagumpay sila? Kailangan babain niya yung mga tao niya. Hindi pwedeng lagi siyang mataas.
kailangan bababain niya yung mga tao niya para ano, para malaman niya kung ano bang ang mga damdamin nila. Kung sila ba'y napipilitan lamang sumunod. Last week, sabi ni Pastor Val, ayaw ng Lord na pinipilit tayo sa ginagawa natin. So, kailangan natin bilang leader, babain natin sila. Tanungin natin sila, kapatid, may problema ba sa paglilingkod mo? Baka pwede kitang tulungan. Kapatid, meron ka bang hindi naiintindihan? Tutulungan kita. So, kailangan natin babain. Kailangan natin makipag-engage sa kanila para maintindihan natin at maipamulat natin sa kanila, ito yung malaking pangarap. Ito yung malaking hinaharap natin, ibibigay sa atin ng Panginoon yan. No, bilang leader, dapat taglay natin yun. No, magkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa ating mga kapatid. Okay? Susunod naman po, letter A, accountable. Malaki ang pananagutan ni Joshua bilang naitalagang leader ng mga Israelita na dadali niya sa lupang pangako. So, malaki yung pananagutan ni Joshua sa mga tao. Pananagutan niya sa mga tao at pananagutan niya sa tipan ng Panginoon. No? Dahil si Joshua, itinalagang leader, hindi lang siya basta leader. No. Meron siyang covenant sa Panginoon. At isa sa covenant niya ay tugunin ang gusto ng Panginoon sa kanya. At itinalaga siya ng Panginoon para itong mga Israelita nito na super kulit, super pasaway, super mareklamo. Sila yung dadali ng Joshua doon sa lupang pangako ng Panginoon. Pero mo, kahit gaano pasaway, nagpakita ang Panginoon na napakaraming himala dito sa mga Israelita na to. Napakahirap nilang paniwalain na mayroong totoong Diyos. Nakakaranas sila ng gutom, sinusustain ng Panginoon ang pangangailangan nila. Pero at the end of the day, laging nakakalimutan nila kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanila. So, andito ang Joshua, pinapaalala niya kung ano yung kabutihan ng Panginoon na ginawa sa kanila. Kasi, dadalhin nga sila doon sa promised land eh. Sino ba namang taong ayaw mapunta sa lupang ipinangako ng Panginoon? Tayo nga eh, ang pangako sa atin. Pagtapos ng buhay natin dito, mapupunta tayo sa langit kasama ng Panginoon. So lahat, di ba, ginagawa natin. Lahat ng pagsisikap, ginagawa natin. Yung halang sinira ni Brother Raymart, isang malaking tindahan. Ano sabi ni Pastor Val? Kaya nagsusumikap ako sa gawain ng Panginoon dahil gusto ko humingi ng pabor. So yun, kayang ibigay ng Panginoon itong mga Israelita nito na sobrang pasaway. Napakalaki ng pangako ng Panginoon sa kanila. Dadalhin sila sa lupa na talagang walang paghihirap doon. Talagang lahat meron doon. Masusustain lahat ng pangangailangan nila. Pero matindi rin itong mga Israelitang to, no? Talagang napakamareklamo nila. Sila yung mga tao na, kumbaga sa tao natin ngayon binibigyan mo na pinipintasan pa yung binibigay mo. So sila yung mga ganon. Mareklamo talaga sila. Mareklamo talaga sila. So, pananagutan niya ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang aksyon at desisyon sa panahon ng labanan. So, itong si Joshua, accountable siya sa kanyang desisyon at sa kanyang aksyon. So, bilang isang leader, hindi ka pwedeng magkamali. Bilang isang leader, hindi ka pwedeng matalo. Kaya, kailangan yung desisyon mo at saka yung action ng gagawin mo, dapat nakapantay yan. Hindi pwede, ito yung desisyon mo, tas ito yung gagawin mo. Ay, hindi ka magtatagumpay doon. So, kailangan bilang isang leader, pag ang desisyon mo matatag, kailangan yung gagawin mo mas matatag. Kasi kailangan magbangga sila para maging isang solid. Na kapag tayo pupunta sa labanan, kailangan
yung dala-dala natin salita ng Diyos, solid. Hindi pwedeng, sandali lang parang kulang tatawagin ko si pastor. So, kailangan tatayuan natin to mga kapatid. Kung gusto natin talagang ipahayag sa mga kakilala natin, sa mga kaibigan natin ang salita ng Lord, dapat solid. Yung talaga merong kasolidong na proof para maniwala na sila na ang Diyos ay Panginoon, na si Kristo ay Diyos at si Kristo ang ating tagapagligtas. So, sa panahon ngayon, marami nang nagke-claim na sila ay Kristo. No? Tumakbo pa nga nung nakaraan sa Senado na nagpo-portrait na Kristo siya, no? So, dapat maging maingat tayo doon. Huwag tayong maniwala sa lumalabas sa bibig na mga nagtuturo, maniwala tayo sa nakasulat sa Biblia. Dahil ito ay may pagsama ng Panginoon. Sa mga tumatayo, minsan exaggerated lang yan eh. Talagang maano lang sa, maalam lang talaga sa salita. Pero lagi nating babasahin ang salita ng Diyos. No? Buti nga sa ating free tayo na humawak ng Biblia. Free tayo na buksan. Tama ba itong pinagsasabi ng pastor na ito? Baka mamaya ginogoyo lang ako nito eh. No? So tayo, free tayo humawak ng Biblia. Free nating basahin ang Biblia. Sa iba kasi, bawal. Gusto nila sila lang ang tama. So tayo hindi. Kung tama ang sinasabi natin, mas tama ang babasahin natin sa Biblia. So accountable po. Meron po tayong malaking pananagutan sa ating kapwa. So kung akala nyo nandyan lang kayo, nakaupo lang kayo. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, lahat tayo accountable. Kung meron tayo mga kapatid na hindi pa nakakilala sa Panginoon, pananagutan po natin yan. Kaya hanggat meron pa pong pagkakataon, gawin na po natin. Ibahagi natin ang kabutihan ng Panginoon. Ibahagi natin ang salita ng Lord dahil ito yung totoo. Ito yung malinaw. So dito sila makakakita. Makikita nila yung tamang daan papunta sa kaluwalhatian ng Panginoon. Commercial. So, dito naman tayo sa letter D. Lead. Determine. So, isa to sa mga katangian ng leader na determinado tayo. Determinado tayong gawin ang utos ng Panginoon. Hindi lang basta determinado tayong umatin kapag Sunday. No, kailangan meron tayong puso na determinadong gawin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Si Joshua ay nagpakita ng pagiging determinadong pamumuno sa mga Israelita papuntang lupang pangako sa pamamagitan ng mataimtim at natungkulin sa kanya bilang pagkatawag ni Moises sa kanya, di matitinag na pananampalataya sa Diyos. So, determinado si Joshua. Bakit? Kasi meron siyang tungkulin. Kung bakit determinado si Joshua na dalhin ang mga Israelites sa Promised Land, dahil meron siyang tungkulin tinanggap. So, isa siya sa itinalaga na maging successor ni Moises. Isa siya sa itinalaga na magdadala ng mga Israelita sa lupang pangako dahil hindi na yan naabutan ni Moises. Pinatanaw lang sa kanya ng Panginoon yung lupang pangako, pero hindi na siya umabot doon. Bakit? Kasi ito yung plano ng Lord. Si Joshua talaga yung magdadala sa kanila. Si Joshua yung tatay, yung successor ni Moises para madala sila sa lupang pangako. So, bakit gano'n na lang kadeterminado si Joshua sa kanyang pamumuno? So, sabi dito sa parang ayaw gumana lang. Parang gusto ko na lang magbasa. Sabi po dito sa mga bilang 27. So, basahin ko po dito. Mga bilang 27, 18 to 19.
Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipatawag mo si Josue na anak ni Nun. Siya ay may natatanging kakayahan. So alam ng Lord na may natatanging kakayahan ang Joshua na ito. Ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay. Patayuin mo siya sa harap ng paring si Eleazar at ng buong Israel. At doon ipahayag mo na siya ipahayag mo siya bilang iyong kahalili. So, ganun na lang kadeterminado si Joshua. Dahil ang Lord na nagsabi na may nakitang kakayahan sa kanya para humalili kay Moises. Kung gano'n na lang, no? Siguro na overwhelmed talaga si Joshua, no? Kasi sa dami na Israelita, talagang siya yung napili. So mga kapatid, hindi natin kailangan na i-point out pa kayo ng mga pastor nyo para maging katuwang niya sa gawain. Hindi ba, mga kapatid, kapag tinanggap natin ang Panginoon, bubukal talaga sa puso natin yung paglilingkod. No? Kung bakit lang tayo talagang pinupush ng ating mga pastor, para masanay din tayo. No? Ipagpasalamat nyo sa mga pastor nyo na talagang pinupush niya kayo na, mag-share ka dito. Ikaw naman dito ka. No? Para nasasanay din tayo. So, ganun din si Joshua. Talagang pinili siya ng Panginoon para maging kagamit-gamit sa isang misyon na gagawin niya. Ang dali ng mga Israelita sa lupang pangako. Yun yung ginawa niya, kaya determinado siya na gawin yung gusto niya. So, gaano pa kadeterminado si Joshua sa kanyang pamumuno? Sabi sa Exodus 17:8-16, mahaba, hindi ko na po babasahin. Exodus 17:8-16, pinangunahan ni Joshua ang pamumuno sa mga Israelite laban sa mga Amalekites, no? Siya yung nanguna. Kung mababasa po natin yung Exodus, ito po yung nasa labanan sila. Na kapag tinataas ni Moises yung kanyang tungkod, nananalo sila sa labanan. Kapag ibinababa niya, natatalo siya. So, ang ginawa po ni Aaron at saka ni Hur, tinulungan nila si Moises na itaas yung kanyang tungkod. So, habang nakataas ang tungkod ni Moises, nananalo sila. Pero ang Joshua, hindi niya lang hinayaan na nakataas lang ang kamay ni Moises. Meron siyang malaking gampaning ginawa. Siya po yung nando dun sa battle. Siya yung nakikipagdigmaan kasama ng mga hukbo. Kahit alam niya na kapag itinaas ni Moises yung kanyang tungkod, mananalo sila. Hindi siya nagpapetik-petik lang. Lumaban talaga siya. Nandoon siya sa gitna ng battle. Siya yung nakikipagpatayan para sa katagumpayan na Israel. Kahit alam niya magtatagumpay sila, pero nandoon siya. So tayo bilang namumuno sa church na to, kahit alam natin magtatagumpay tayo, kailangan ipakita rin natin yung effort natin. Ipakita rin natin yung pagsunod natin. Ipakita natin yung pagiging submissive natin. Hindi po nandito si Bishop, sunod-sunod tayo. Tapos pag wala na rin, parang ako. Joke. So, ipakita natin talaga na maaasahan tayo kahit walang leader. So, si Joshua, siya yung nandoon sa kalagitnaan na talagang ginagawa niya ang lahat. Ginagawa niya ang buong lakas niya para magtagumpay. Kahit alam niyang ipagtatagumpay sila ng Panginoon. Andun yung effort niya. Andun yung kanyang mataas na pananampalataya sa Panginoon. No. Sana ganito yung maging mindset natin. Magkaroon tayo ng ganitong kalakasan na spiritual natin na kahit wala si pastor, pupunta kami doon. Bakit? Kasi gusto namin talaga ipahayag ang salita ng Panginoon. Na kahit may mga aso, pupuntahan.
Nung pumupunta ako dito sa may Banggerahan ba tawag doon? Kahit may mga aso, pinupuntahan ko yun. Pero pag may pusa, medyo... Yun lang. Pag may pusa, nakikiusap ako doon sa pinupuntahan ko na, be, pakitago naman yung pusa mo. So, pero kapag aso yan, go! Talagang... Pag pusa, ibang usapan. Ang tingin ko kasi doon, leon eh. So, ganun yung Joshua. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Madali ba maging Joshua? Siyempre, mahirap. No. Mahirap maging Joshua kapag ang tinignan natin yung ating sarili. Pero pag ang tinignan natin yung Panginoon, kayang-kaya ng Panginoon na maging Joshua tayo. Hindi na ito para sa mga lalaki, ha? Para rin to sa mga babae. So, lahat tayo pwede nating i-portray ang isang Joshua sa buhay natin. Sino ba? So, eto na po. Letter E. Encouragement. Paano ini-encourage ni Joshua ang mga Israelita? So, binibigyan din ni Joshua na ang lupang pangako na ibibigay ng Panginoon sa mga Israelita ay gantimpala sa kanilang pagiging tapat. No? At lakas ng loob na sumunod sa Panginoon. So, ginugoyo-goyo pa no? So, kailangan natin yun Kailangan sabihin sa atin na kaya mo to ginagawa ay dahil dito. Tulad natin, mga kapatid, na naglilingkod sa Panginoon, mababasa naman natin dito na lahat ng pagpapagal natin ay may putong na korona sa atin pagtapos ng buhay natin dito sa mundo. So, meron tayong inaasam. So, si Joshua, para ma-encourage niya ang mga Israelita, ganun yung technique na ginamit niya. Sabi niya, ibibigay sa atin ng Panginoon ang lupang pangako dahil sa pagiging tapat natin sa Kanya at sa ating lakas ng loob na sumunod sa Kanya. So kapag ganun ba yung sinasabi sa atin, panghihina ba tayo ng loob niyan? Siyempre magiging, excited ako, makarating na doon, di ba? So, hindi pa ba tayo magiging tapat nung pag ganun? Siyempre, lahat ng katapatan ibibigay mo kasi ang ganda ng, kumbaga ang ganda ng reward na makukuha mo. So, ganun in-encourage ni Joshua yung mga tao. Talagang nagpi-feed siya ng mga magagandang salita. Although, totoo naman. Walang halong kasinungalingan. Totoo naman yung sinasabi ni Joshua. Pero lagi niyang ipinapaalala. Lagi niya in-encourage yung mga tao na maging tapat sa Panginoon. Ipinapaalala ni Joshua sa mga Israelita na ililigtas sila ng Diyos. At hindi sila dapat matakot. Yun yung pang-encourage sa kanila ni Joshua. Lagi niya sinabi na, ililigtas tayo ng Panginoon. Huwag tayong matakot. Malaki ang Diyos natin. So, ganun niya ini-encourage ang mga tao. Tinitiyak ni Joshua na sa kanyang pamumuno ay sasamahan sila ng Diyos gaya ng pagsama ng Diyos kay Moises. No? Kasi nung time na yun, siya na lang. So, paano niya i-encourage ang tao? Sinasabi niya na, kung dati sinamahan tayo ng Panginoon, nung kasama pa natin si Moises, ngayon sasamahan pa rin niya tayo. Kahit ako na yung kasama mo. No? Kailangan lang natin magtiwala. So, itong mga Israelita nito, naniwala sila kay Joshua na sasamahan sila ng Panginoon. Kaya naman talagang yung kanilang attitude, kakaiba sa mga attitude na dapat inaasahan ng mga excuse me. So, na pinamumunuan natin. So, ano pa encouragement ang ginawa ni Joshua? Sabi dito sa lagi niya sinasabihan yung mga tao na maging matatag sila. Yun yung isang encouragement na ginagawa ni Joshua. Sabi niya sa Joshua 1:9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at takasan mo ang iyong loob.
huwag kang matakot o mawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos ay sasamahan ka, saan ka man magpunta. So yan yung pinifeed ni Joshua sa kanila. Sasamahan tayo ng Panginoon kahit saan tayo pumunta. Hindi tayo hahayaan ng Panginoon maligaw. Hindi tayo imamali ng Panginoon. Bakit? Ang Lord ang katotohanan eh. So bakit kanya imamali? Ipapakita niya sa iyo kung saan yung totoo at tamang daan. So ibibigay ka niya sa tama. Ilalagay ka niya sa tama. So yun yung ini-encourage ni Joshua sa kanila. Makapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo hahayaan ng Panginoon. Lagi niya tayong sasamahan. So, huwag lamang masisira yung loob natin. Huwag lang tayong panghihinaan. Lagi niyang pinifeed yan na lakasan natin ang loob natin. So, malalakas ba ang loob natin? Malalakas ba ang loob natin na maglingkod sa Panginoon? Opo. So, minsan talaga nahihiya lang sumagot. Pero, alam ko sa kaibuturan ng puso nyo, talagang matatag kayong sumusunod sa Panginoon. So, ito po, letter R, respect. So, nagsimula po tayo sa L, loyal to God. E, engaging the community. A, accountable. D, determined. Ito na po, R, respect. So, ipinakikita ni Joshua ang kanyang paggalang sa mga Israelita. So, ito po yung ipinapakita ni Joshua ang kanyang paggalang sa mga Israelita sa kanyang pamumuno sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng tipan ng Diyos ang umaakay sa kanila sa papunta sa lupang pangako. Mababasa natin sa Joshua 24, 1-13. Nagsasalita si Joshua sa mga Shechem no? Sinasabi niya yung ipinapasabi ng Panginoon. So, nabuo sa kanila yung respect. Bakit? Kasi yung tao, nagsasalita siya kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Sinasabi niya ang katagumpayan na mangyayari sa kanila dahil sinabi ng Panginoon. So walang pag-aalinlangan. Nabuo sa kanila yung respeto nila kay Josue dahil nakikita nila na yung taong to talagang ginagamit ng Panginoon. Ginagamit ng Panginoon para maging gabay nila papunta sa lupang pangako. Napakalaki kasi ng pag-asa naghihintay doon sa lupang pangako na yun. Na kaya talagang yung dinadaanan nila, puro battle. Oh, at andyan dyan ang Joshua para palakasin ang loob nila. Andyan ang isang Joshua na mag-guide sa kanila. No, pag may naliligaw, talagang parang yung mga tupa, ginalaga ng Joshua, huwag ka dyan, dito ka, kasi ito yung tawandan, no? So, ganun mga laga si Joshua. Ganun yung leadership na meron si Joshua. Na sana'y maging taglay-taglay natin, no? Totoong mahirap sumunod. Talagang gigibain niya ng pananampalataya mo eh. Talagang wawasakin ka at susubukan ka kung nagiging tapat ka pa rin sa Panginoon. Pero dahil ang puso natin nakatuon talaga sa Panginoon, walang imposible. Walang imposible sa Panginoon. Lahat ng purpose ng Lord sa buhay natin mangyayari pag ikaw hinayaan mo mangyari sa buhay mo yun. Pero kahit gano'ng kaganda ang purpose ng Lord sa buhay mo, kung ayaw mong tanggapin, mababaliwala yan. Mababaliwala yan. Pero kung ikaw, handa kang ituon ang iyong puso, ang iyong isip sa paglilingkod sa Panginoon, walang imposible dyan. Laging andyan ang Panginoon para saluhin tayo sa mga pagkakataon nagkakamali tayo. Pero hindi dapat maging hadlang yung pagkakamali na yun para tumigil tayo. No? Ang paggalang ng mga tao, ng mga Israelita kay Josue, ay mataas. Kaya itong Josue na to bilang leader, talagang nasasaturate niya yung tao. Nagagampanan niya yung
kanyang tungkulin bilang isang leader. Mahirap mamuno kasi kapag nagkamali ka, sisisihin ka. Pero ang maganda dyan, kapag ikaw isang leader, pag nakita mong nagtatagumpay yung iyong mga pinamumunuan, nagtagumpay ka na rin. Bakit? Ikaw ang tinignan nila no? Kaya sa atin, nakikita natin yung mga pastor natin, pagsisikap ni Bishop, na talagang patuloy na ibahagi ang salita ng Lord. So, hindi lang pastor dapat. Hindi lang talaga dapat na pastor ang gagawa nito, kundi katuwang kayo lahat. Lahat tayo magkakasama. Dahil kapag marami tayo, mas malakas yung puwersa natin, nagibain yung plano ng kaaway. No? Mas matatag ang puwersa natin na magtagumpay dahil sama-sama tayo. Haba, meron. So, nakakalima na po tayo. 6 na pala. Meron pa pong 4. Gusto niyo pa po bang ituloy? O gusto niyo na tumayo dito si Pastor Bal? So, meron pa pong 4. Letter S. Steadiness. Isa sa katangian dapat taglay ng leader ay yung katatagan. Nung bang kahit na binubuwal ka na sa mga problema mo, personal, matatag ka pa rin dahil ang tinitignan mo, yung pinamumunuan mo. No? Kapag ikaw leader ka, ang laging emosyon mo nasa iyo lang. Naku, lang kaming bigas, hindi ako aatin. Kawawa naman yung pinamumunuan mo. No? Kailangan maging matatag tayo na kahit walang trabaho, nagpapatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Na kahit meron tayong personal na problema, nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Mababasa natin sa Joshua 1-10, ipinakita dito kung paano nagpakatatag si Joshua sa kanyang sarili at sa kanyang pamumuno. So, ibig sabihin si Joshua, meron din siyang personal na problema. Meron din siyang personal na inaalagaan ng kanyang pamilya. Pero hindi lang doon nakatuon ang kanyang tungkulin. Ang tungkulin niya ay pamunuan ang buong Israelita. Dahil ito ang bayan ng Diyos, meron siyang covenant sa Diyos, at ang kanyang tungkulin ay pangalagaan ang bayan ng Diyos. So, sasakupin nila pupunta sila sa lupang pangako, yung promised land. So, merong 7 great nations silang dapat labanan. 7 great nation na dapat silang labanan. So ganun katindi yung tatahakin nila Joshua. Makikipaglaban talaga sila. Sabi dito sa Joshua 3:9-10, at tinawag ni Josue ang mga tao at sinabi sa kanila, "Hali kayo at pakinggan ninyo ang pinasasabi ni Yahweh na inyong Diyos." So, sabi niya, hali kayo at pakinggan nyo ang pinapasabi ng Diyos. So, ang manggagaling na salita ay mula sa Diyos na sinasabi lang ni Joshua. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipunin niya ang mga Kananeo, ang mga Hiteo, ang mga Hibita, ang mga Pereseo, ang mga Jebuseo, ang mga Amoreo, at ang mga Jebuseo. So, yung po yung 4 na nation na kailangan tibagin ng isang Joshua. Biruin nyo, siya yung namumuno. Nag-iisa siya. Pero 7 nasyon ang kanyang kailangan lipunin. Para ano? Para itong bayan ng Diyos, mapapasok niya doon sa lupang pangako. Kala nyo ba hinayaan ng Lord si Joshua? Hindi. Pinagtagumpay ng Panginoon si Joshua. Bakit?
naging tapat siya sa Panginoon. At ang katapatan taglay niya, na-adapt ng kanyang pinamumunuan. Naging tapat din sila sa Panginoon. Nagtagumpay silang sakupin ang mga nation na nando doon sa lupang pangako na yon. So, sabi nga ni Pastor Juan nakaraan, hindi pa lahat. Pero naniniwala ako na kaya sakupin. Kasi that time medyo may katandaan na rin si Joshua. Pero yung salita ng Panginoon, nadadalhin sila sa lupang pangako, totoo yun. Tapat ang Lord. Ginawa niya, nakapasok sila sa lupang pangako. At talaga naman, nakipagdigma itong Joshua na to. No, mababasa natin kung paano yung mga strategy na ginawa niya. Kung paano nila nasakop, kung paano nila sumunod sa Panginoon para magtagumpay sila. So, isa yan sa mga katangian ni Joshua. Yung steadiness niya, yung katatagan niya, na dapat taglay-taglay ng isang leader. Ano pa? Letter H, honorable. So, ito yung sinasabi ni Pastor Bal last week. Na si Joshua ay iginagalang ng kanyang pinamumunuan. No? Hindi sila gumagawa ng mga chismis. Hindi sila nagbibigay ng maling salita para kay Joshua. So, iginagalang nila ang pagiging pinuno ni Joshua. Alam niyo mga kapatid, napakalaki ng partisipasyon ng mga pinamumunuan para ang isang leader ay maging matagumpay. Alam niyo bakit? Dahil kapag itong leader na to nakikita niya na yung mga nasasakupan niya may tiwala sa kanya, lalakas ang loob niyan. Pero kapag ang pinamumunuan ng isang leader, nakikita na hindi siya tanggap, na ayaw sa kanya, kahit gaano kalakas yan, manghihina yan. Panghihinaan ng loob yan. So, ang katagumpayan na isang leader, nasa mga pinamumunuan niya. So, tayo, yung mga tumatayo dito, no, ang dala-dala nila salita ay salita ng Lord. Kahit sabihin mong nakakantok tong pastor na to mag-preach, kapag ang puso mo nakalaan sa Panginoon, tatablan at tatablang ka niyan. Pero kahit gaano kagaling ang preacher na tatayo sa kalagitnaan natin, kapag ang puso mo hindi ayos, walang epekto sa yan. No? Itataboy mo lang ang salita ng Lord. Bakit? Hindi handa ang puso mo eh. Pero kapag handa ang puso mo, kahit sinong tumayo dito, magagalak ka, ma-encourage ka, magiging matatag ka, no? Magkakaroon ka ng vision na gawin ang dapat. Dahil salita ng Lord ang ating ipinahayag. So, ang mga tumatayo po dito, wala silang power. Natanggapin ninyo ang salita ng Lord. Wala silang power na ang salita ng Lord ilagay sa isipan mo. Ikaw mismo, sa puso mo, sa isip mo, kung nakatuon ka sa Panginoon. Ay, salamat, be. Okay, baba lang ko. So, ang magtatanim po ng salita ng Lord sa ating puso ay tayo mismo. Kung paano natin tanggapin ang Panginoon. Kung paano natin tanggapin ang salita ng Panginoon. Kung paano tayo magiging matatag sa salita ng Lord. Dahil kahit anong sinasabi ko dito, kung nakasara ang puso mo, tatalbog lang yan. Pero kahit batang maliit ang magsalita sa'yo ng salita ng Lord, kung ang puso mo ay bukas, papasok yan mga kapatid.
So, hindi tayo dapat na pinangungunahan ang presensya ng Panginoon. Makita mo pa lang yung pastor, para nakakatamad yung pastor na to, para wala akong matututunan. Mga kapatid, hindi totoo yun. Dahil hindi tatayo ang isang taong gagamitin ng Lord kung hindi handa ang puso niya, kung hindi siya lumapit sa Panginoon. No? Hindi magiging matatag. Dahil ang itatayo mo dito salita ng Lord. Kailangan maging matatag ka. Dahil kung ang puso mo ay hindi nasa Lord, maniwala kayo si Lord na ang gagawa ng bagay para tumumba ka. No? Pero hindi. Salita ng Lord to. Tanggapin natin, paniwalaan natin, pagtiwalaan natin. No? Si Joshua, naging matatag siya. Bakit? Yung pinamumunuan niya, buong kumpiyansang nagtitiwala sa kanya. Buo ang kanilang paniniwala na kaya silang ihatid ni Joshua sa lupang pangako. Bakit? Dahil alam nila, ginagamit si Joshua ng Panginoon. Alam nila na si Joshua ay tinalaga ng Lord para maging kahalili ni Moises. So kung ano yung pagtitiwala nila kay Moises, ibinigay nila ng buong buo kay Joshua. So, letter I po, innovative. So, one of the world's biggest problems is the lack of man like Joshua. So, yun po yung narinig ko. One of the world's biggest problem is the lack of man like Joshua. So, kung maraming tatay yung Joshua sa panahong ito, marami tayong pamilyang masasakop. Kaya nga yung pamagat natin, a good leadership to a better leadership to a better family, community, and nation. So, yung po kaninang sinabi ko na introduction ko na may mga nagbubuwis ng buhay, no? So, kaya marami nagpapakamatay ng mga haligi ng tahanan dahil walang Joshua ang gustong sakupin yung kanilang pamilya. Walang Joshua ang tatayo para magpahayag sa kanila. Walang gustong magpaka-Joshua para mapigilan yung kanilang ginagawa. Dahil kung yung tao na to, sa panahon natin ngayon, napakabilis magbuwis ng buhay. Kapag nagkaroon ng problema, magpapakamatay, isasama pa yung anak. No, kapag pinanghinaan, hindi lang nasabihan ng asawa ng I love you, nagtatanim na agad na sama ng loob, papakamatay na. So, walang tumatay yung Joshua para mapigilan yung nangyayari sa kanila. Pero napakabiyaya ng TLCF. Napakabiyaya ng TLCF CCII. Binuo na no? Dahil meron tayong Joshua. Meron tayong Bishop Red. Meron tayong Pastor Bal. Meron tayong Brother Emerson. Meron tayong Kuya Raymart, Kuya Gang, Kuya Eric, Tatay Romeo. Meron tayong Kuya Ricky, Kuya Rick, Kuya Jolo, no? Kuya Renan, Kuya Earl. Advance Happy Father's Day po. Hindi. Talaga po mga Joshua kayo. Sabi ganun eh. No? So, mapalad talaga ang TLCF dahil meron tayong tumatayo ng mga katulad nyo. Na kapag sinabing, mag-share ka dito, talaga mag-share yan. Sabi nga ni Brother Emerson hindi siya sanay nung una. Pero dahil gusto niya, ginagawa niya. No? Talaga ando dun yung kagustuhan niya sumunod sa Panginoon. So, ang declaration nga ng Bible sa atin, conqueror So, mananakop tayo
So, dapat, hindi tayo nag-i-stay lang dito sa church. Dapat, lumalabas tayo. May mga pamilya nangangailangan ng Jesus sa buhay nila. Hindi nila kinala ang tunay na Jesus. Gusto kang gamitin ng Lord. Abay, sakyan mo na. Gawin mo na. No? Para itong buhay na ito, mailigtas natin. So, hindi natin alam ang mga kinakaharap ng problema ng bawat isa sa atin. Pero, kung tayo nagpapaka-Joshua, kahit hindi niya gusto mong i-share ang salita ng Lord, maliliwanagan yan. Bakit? Gagamitin ka ng Panginoon eh. No? We are more than conqueror. Sabi ng Biblia, we are more than conqueror. Mga kapatid, higit pa tayo sa mananako. Kaya kaya nating gawin. Yung iba nga, nasa kalye lang. Talaga naghihiyaw sila. Nagsasalita sila ng kanilang nalalaman tungkol sa Biblia. Tapos tayo, sa loob na nga ng bahay, nahihiya pa no? Dapat ganun din yung mindset natin. Magkaroon tayo ng lakas ng loob. Magkaroon tayo ng katatagan na ipagyabang ang kabutihan ng Panginoon dahil accountable tayo sa buhay ng bawat isa. No? Marami tayong mahihikayat. Marami tayong mailalapit sa Panginoon kung tayo lang ay desidido talaga. Kung tayo gugustuhin lang natin sumunod talaga sa Panginoon. So, kailangan natin yung innovation yung pagbabago. So, ang mga babae ngayon nagpapantalon na. So, kahit sila, pwede nilang i-portrait ang Joshua sa buhay nila. Magagamit nila. Hindi kasi itong salita na to, hindi lang to para sa lalaki. Para sa lahat to. Bata o matanda, may ngipin o wala, kayang magpahayag ng salita ng Lord. Sorry. Sorry po. Huwag mo nang tanggalin. So, lahat tayo may kakayahan na ipamalita ang salita ng Lord. Huwag na natin hintayin na magkasakit pa tayo para lang sabihin na, Lord, makikipag-covenant ako sa iyo. Ipapayag ko na ang salita mo, palakasin mo lang ako. So, huwag na natin hintayin yung ganun. Habang may buhay pa tayo, gawin na natin. Habang malakas pa tayo, gawin na natin. Ibahagi na natin ang salita ng Lord. No? Makabago na ngayon. Kahit sa Facebook lang. Ako sa Facebook lang ako nag-share. So, bago ko i-click, nagpa-pray ako na, Lord, sana yung makakabasa nito. Maliwanagan. Magamit mo ang salita nito para sa kanila. So, kahit saan, TikTok ka lang, tapos basa ka ng salita ng Lord. Yung mga nag-TikTok dyan na nagsasayaw, after nyo magsasayaw, basa kayo na isang verse, patok. Diba? Naibabahagi natin ang salita ng Lord. Nagagawa natin yung tungkulin natin. At the same time, nag-enjoy pa rin kayo. Diba? So, ganun lang. Mas madali nga mag-share ngayon kaysa nung panahon nila na talagang nilalapa ng mga leon. Ngayon, pusa. Pag may pusa, sa Facebook na lang ako mag-share. So, ganun po yung kailangan natin. Kailangan natin talaga ng effort. No? Kailangan natin gumalaw. Baka kasi may stroke tayo, so kailangan natin gumalaw. Hindi porkit taga-tugtog ka lang, taga-awit ka lang, taga-sayaw ka na. Lord, ginagawa ko naman yun para sa iyo Exempted na ako sa paghayag na salita mo. So, wala pong exemption dito. Lahat po tayo maghahayag ng salita ng Lord. Dahil yung purpose ng Lord sa atin kung bakit tayo narito sa mundo ito. Dahil po ang purpose ng Lord sa iyo ay hindi magpahayag ng salita niya, ay baka naging ibon ka na lang. Baka naging aso ka na lang. Pero hindi, ginawa ka ng Lord na napakagandang tao. Para saan? Para sa purpose ng Panginoon. Di ba? Napakagwapo. So, ginawa tayo ng Lord
na kung ano ang katauhan natin dahil gagamitin tayo ng Lord dyan. So, ang last po, passionate. Ipinahayag ni Joshua ang kanyang deep passion o malaking pagnanasa sa paglilingkod sa Panginoon. So, ito po yung talata natin na sinasabi niya, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod kay Yahweh. So, mga kapatid, yung passion natin sa paglilingkod sa Panginoon, binibuild yan. Binibigyan natin yan ng pagkakataon na umusbong sa buhay natin. Nag-e-effort tayo. So, ang salita ng Lord, tatama talaga sa iyo yan. Pero nasa sa iyo na kung paano mo tatanggapin yan. Kapag tumama sa iyo ang salita ng Lord, inalagaan mo, ginawa mo ang lahat, diniligan mo, pinalago mo, hindi pwedeng hindi ka gamitin ng Panginoon. So, lahat tayo ay may kakayahan na ibahagi ang salita ng Panginoon. Lahat tayo binigyan ng Panginoon ng karapatan na magbahagi ng salita ng Lord. Para saan? Para siyempre sa kaluwalhatian niya. No, hindi tayo narito para lang sumamba, magpuri. No? Narito tayo para ibahagi sa iba ang salita ng Panginoon. Dahil kung hindi natin gagawin to, baka gumawa ang Lord ng mga hayop na nagsasalita na siyang dapat maghayag na salita ng Lord. Sampal sa atin yun, mga kapatid. Dahil ang description sa atin, mataas ang pagkakalikha ng Panginoon sa atin. Ang description nga sa atin, mababa lang tayo ng konti sa mga anghel. No? Tayo talaga ang gagamitin ng Lord para magpahayag ng kanyang salita. Walang iba, tayo lang. Dahil we are more than conqueror. Kaya nating gawin yan. Kaya nating magpaka-Joshua. Kaya nating tumayo, panindigan ang salita ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay tapat. Dapat ganun din tayo. Maraming salamat, mga kapatid. Pinabalik ko na po kay Pastor Val.